Magandang araw. Ang istoryang ito ay nangyari noong sa bakery pa ako nagtatrabaho. Ang tawag sa akin ng mga kakilala ko ay Mikmik. Ito na lang din sana ang itawag niyo sa akin. 28 na ako ngayong taon. May asawa at isang anak. Noong dalaga pa ako, hindi ko pa nahahanap ang mapapangasawa ko, ay nakapagtrabaho na ako sa isang bakery. Kilala ni Mama ang may-ari ng bakery. Nung nalaman niyang naghahanap sila ng bantay doon, ay isa ako sa mga ipinasok. 3 kaming tindera doon. Hindi ako nahirapang mag-adjust kasi mabait naman yung mga kasama ko. Nung unang buwan ko, tinuruan nila ako ng mga basic na dapat kong matutunan sa pagbabantay. Madali lang naman yung trabaho namin. Para ka lang nagbabantay sa sari-sari store. Sanay na ako magtinda. Kasi yung lola ko merong maliit na tindahan sa tapat niya. Madalas kaming tumambay doon at kapag wala si lola, ay kami na ang nagbabantay. Umabot din ako ng 2 taon sa bakery na yon. Marami agad akong naging kaibigan. Mga kaedaran ko rin na dalaga, mga construction workers sa kabilang street, mga tricycle at pedicab driver. Lahat kasi sila doon nagmemeryenda sa bakery. Isa sa mga hindi ko malilimutan ay si Ate Shirley. Sa tapat lang ng bakery nakatira yung pamilya nila. Mas matanda sa amin si Ate Shirley. Pero lagi siyang nasa bahay nila. Lumalabas lang ata siya para bumili ng tinapay at makipagtsismisan sa amin. Natanong namin isang beses kung bakit hindi siya nagtatrabaho. Medyo nalungkot si Ate Shirley. Sagot niya, may sakit daw kasi siya sa puso. Bawal mapagod ang katawan niya. Simpleng commute lang daw hinahapo na siya. Kaya nasa bahay na lang siya. Ang pinaka-exercise niya na raw ay ang paglabas ng bahay. Medyo nalungkot kami nung malaman yon. Kaya pala ganun ang itsura ni Ate Shirley. Sobrang payat niya. Kahit yung mga kapatid niya at magulang malusog naman. Ang itim ng paligid, ng mata niya pati labi. Yun pala ang mga sign na may sakit sa puso ang isang tao. Naging ritual na ni Ate Shirley ang pagpunta sa bakery namin araw-araw. Tapos ilang minuto siyang makikipagkwentuhan, tsaka siya babalik sa bahay nila. May isang araw na lumiban si Ate Shirley sa pagbili ng tinapay sa amin. Nagtaka kami nung araw na yon. Umabot sa 5 araw nang hindi namin siya nakikita. Balak sana naming itanong dun sa magulang ni Ate Shirley. Kaso mukhang mataray. Nakakatakot. Alam naman namin na oras na lumabas si Ate Shirley, isasabihin niya kung anong dahilan. Tanghali, sobrang init nang mapansin ko na merong nakatalikod na babae sa harap ng bakery. Nilapitan ko. Tinanong kung bibili ba siya. Paglingon niya, si Ate Shirley pala. Nakakagulat kasi ang aliwalas ng itsura niya. Para bang nawala yung itim niya sa mata at labi. Naisip ko, mukhang gumagaling na si Ate Shirley. Kinumusta ko siya. Tapos tinanong kung saan siya galing, bakit ilang araw siyang hindi nagpakita. Hindi sumagot si Ate Shirley. Nginitian niya lang ako tapos may inabot siya sa akin na pera. 30 pesos na tigsi 5. Ganon karami lagi ang binibili niyang tinapay. Kinuha ko yung pera at nilagay sa plastic yung tinapay na lagi niyang ino-order. Nang maibigay ko ito sa kanya kumaway na muna siya sa akin na para bang nagpapaalam. Saka siya naglakad pabalik doon sa bahay nila. 2 araw lang ang lumipas. Nabalita sa buong barangay. Napatay na raw si Ate Shirley. 4 days na pala ito sa ospital. Naka-confine. Nung tanghali din na yon ay idineklara raw ng doktor. Napatay na si Ate Shirley. Namutla ako. Paano mangyayari yun nakita ko pa lang si Ate Shirley. Nang iburol na yung katawan ay tsaka ko lang napagtanto. Namulto nga ni Ate Shirley yung bumili sa akin ng tinapay. At kumaway pa. Naiyak talaga ako. Hanggang ngayon,
Kapag death anniversary ni Ate Shirley, ay ipinagdarasal ko pa rin siya. Hindi sa akin ang kwentong ito. Naikwento lang din sa akin ang kwentong ito. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko bang ibahagi ito dito at pumayag naman siya. Melissa ang pangalan niya. Sabay kaming natanggap sa trabaho kaya simula noon ay naging close na rin kami sa isa't isa. Magkasama kami lagi, lalo na nung training days namin. May isang beses na napagkwentuhan namin ang tungkol sa mga magulang namin. Naikwento sa akin ni Melissa na wala na raw ang nanay niya, pero bihira niya raw itong mamiss kasi palagi pa rin daw itong nagpaparamdam sa kanya. Nung teenager daw siya, nagkasakit ang nanay niya. Pero kahit may iniinda ay tuloy pa rin daw ang pagtatrabaho nito sa bakery. Paano ba naman? Kung hihinto raw kasi sa pagtatrabaho ang nanay niya ay wala silang kakainin. Ang papa niya raw, bihira lang din magtrabaho ng maayos. Isa sa mga naaalala ni Melissa sa nanay niya ay lagi raw itong may pasalubong na tinapay kapag umuuwi at kapag siniswerte pa raw ay cake yung dala ng nanay niya. Napakasaya daw ni Melissa kapag nakakakain siya ng cake, lalo na kapag bigay ng nanay niya. Sa kasamaang palad ay bumigay ang katawan ng nanay niya dahil sa sakit. Isang linggo itong nasa ospital hanggang sa ideklara ng doktor na patay na ang mama niya. Simula nun ay halos hindi na siya lumalabas ng kwarto. Napabayaan niya na raw ang pag-aaral dahil sa lungkot. Kahit yung papa niya ay hindi alam kung anong gagawin. Birthday ng mama niya, gabi, nakahiga raw si Melissa sa kwarto niya. Umiiyak. Pakiramdam niya raw noon hindi siya makakamove on sa sakit na nararamdaman. Wala raw yung papa niya noon, nasa trabaho. Bale mag-isa lang talaga si Melissa sa bahay. Habang nakatalukbong daw sa ng kumot may naramdaman siyang naglalakad sa loob ng kwarto. Ang nakakapagtaka raw hindi man lang bumukas yung pinto. Basta na lang itong nakapasok sa kwarto niya. Lumapit ito sa kanya. Bigla niya raw inalis yung kumot. Pero pagtingin niya ay wala namang tao. Ang tanging nakita niya lang daw ay ang nakakarton na cake sa mesa na nasa tabi ng kama niya. Binuksan niya ito. Muntik na raw siyang mapaiyak sa tuwa. Kasi yung flavor ng cake na nandoon ang flavor na laging pasalubong ng nanay niya. After niya raw kainin ng cake na yun, para bang nawala lahat ng lungkot niya. Alam niya raw na yung naramdaman niyang naglalakad sa loob ng kwarto niya ay ang kaluluwa ng mama niya. Simula raw noon, kapag nalulungkot siya, nagdarasal na lang siya sa mama niya. At kinagabihan daw lagi itong nagpaparamdam sa kanya. Kinabukasan, makikita niya na lang na may cake sa tabi ng higaan niya. Ganon daw lagi ang nangyayari, kahit hanggang ngayon. Magandang araw sa inyo. Ang maririnig niyong kwento ay hango sa karanasan ko noong dumayo ako sa Bicol para magtrabaho. Jane ang pangalan ko. Taga Batangas talaga ako, kaso naalok ng trabaho dun sa Bicol. Tuwing Sunday, day off namin. Yung inuupahan namin 3 palapag. Sobrang init sa kwarto tuwing summer. Kaya kapag day off ko, tumatambay ako sa labas pagkatapos kumain. Sa gilid lang ng inuupahan namin ay may bakery. Meron silang mga upuan at electric fan. Presko rin ang hangin doon. Kasi open type lang siya. Tagusan ng hangin hanggang sa likod. Halos lahat ng kapitbahay ng bakery doon tumatambay sa kanila. Okay lang naman doon sa mga bantay kasi
Dagdag kita rin sa kanila kapag bumibili ng coke o kaya tinapay yung mga tao. Linggo ulit, 5 kaming nakatambay doon sa bakery. Ako, isang lalaki na nakahubad ng pangitaas, isang nanay, anak niya, tapos merong napadaan lang na tindero ng mga santo. Lahat kami nagpapahangin lang doon sa bakery. Umorder ako ng tinapay at soft drinks kasi nakakahiya naman kung tatambay lang ako doon nang walang binibili. Mga 3:00 ng hapon, merong dumaang 2 bata na may sukbit na basket. Sa loob ng basket ay may itim na bagay na nakabalot. Hindi normal yung itsura ng 2 bata. Ang kintab ng suot nilang damit, kumikinang-kinang, nakakasilaw. Ang puti nila, yung itsura nila, parang foreigner na European. Pula ang buhok nila. Isa sa pinaka napansin ko magkamukhang magkamukha sila. Tingin ko kambal sila kasi lahat ng detalye, katawan, mukha, mata, ulo, kamay, paa, sapatos, lahat pareho. May kakilala akong kambal. Kahit magkamukhang magkamukha sila ay mapapansin mo pa rin yung konting pagkakaiba sa kanila. Pero yung 2 bata, parehong pareho sila. Lumapit yung lalaki na nakahubad. Tinanong niya kung ano ang tinda ng 2 bata. Sumagot sila, sabay na nagsalita na para bang iisa lang silang tao. Hindi raw nila ibinibenta yung dala nila. Libre lang daw yun. Kumuha yung isa ng nakalagay sa basket at ibinigay ito doon sa lalaking nakahubad. Nakita ko yun. Para siyang kanin na maitim. Nang magsalubong yung tingin namin ng bata, ay kukuha rin sana ako. Kaso, naalala ko yung mga kwento tungkol sa itim na kanin. Sa pagkakaalam ko, ito raw ang pinapakain ng mga maligno sa tao upang makuha nila ang katauhan mo. Oras na makain mo ang kanin, ay magiging isa ka na sa kanila. Umalis na rin yung 2 pagkatapos nilang ibigay sa lalaki yung kanin. Pinaikot-ikot ito nung lalaki sa kamay niya tapos binuksan. Mabango siya. Para bang nakakainganyo na kumagat din dun sa kanin. Kahit yung ibang nandun sa bakery, ay tingin ko, natatakam din sa kanin na yun. Nilamutak yun ng lalaki. 3 subo lang ubos na yung kanin. Sabi niya, gusto niya pangaraw sana, kaso nakaalis na yung 2 bata. Lumipas ulit ang 1 oras at nakita ko na umalis na yung lalaki. Nalaman ko galing dun sa tindera na Raul pala yung pangalan ng lalaki. Nakatira dun sa malapit sa may waiting shed. Kinabukasan, nagwawala na yung nanay ni Raul. Ang sabi niya, kinidnap daw ang anak niya. Siyempre nakichismis na rin ako doon. Nalaman ko na nung lumipas pala na gabi ay may umaaligid daw na malaking lalaki sa paligid ng bahay nila. Umiiyak daw si Raul kasi sabi niya, kinakausap daw siya ng lalaki at sinasabi nito na oras na makatulog siya ay kukunin siya nito. Nagalit yung nanay. Akala niya kasi ilasing na naman itong si Raul kaya kung ano-ano na naman yung ikinikwento. Pero bandang 4:00 ng madaling araw ay nakarinig sila ng kalabog galing dun sa kwarto. Sumigaw pa nga raw si Raul. Pero nang pasukin nila ang kwarto ay wala na ito. Hindi na ulit bumalik pa si Raul sa bahay nila. May mga nagsasabi na baka raw lumayas ito o kaya nag-addict. Pero ako, alam ko na ang dahilan ng pagkawala niya ay dahil kinain niya yung itim na kanin. Hello sa inyo. 10 years na rin ang nakakalipas nang maganap itong mga nangyari dito sa kwento ko. Rina ang tunay kong pangalan. Tubong Valenzuela ako. Pero nung tumuntong ako ng high school,
tumira kami sa bahay ng lola kong taga Leyte. Tumagal din kami doon hanggang sa umidad ako ng 22. Tsaka kami bumalik sa Valenzuela at hanggang ngayon ay dito pa rin kami nakatira. Masaya yung mga alaala ko doon sa probinsya. Siguro ang ayaw ko lang nakakatakot kapag may mga bagyo. Ilang beses nasira yung bahay ng lola ko dahil sa bagyo. Nung 18 na ako saglit akong nagtrabaho sa isang bakery. Nasa kabilang barangay yung bakery na yon. After lunch kami nagbubukas tapos mga bandang 10 PM kami nagsasara. Isang taon lang ako sa bakery na yon pero may naranasan akong sobrang nakakatakot dun. Kasalanan din namin kung bakit nangyari yon. Ganito kasi. Nung panahon na yon medyo masama pa yung ugali ko. Alam nyo naman, kapag teenager, may kaunting pagre-rebelde sa ugali. Yung mga kasama ko pa dun sa bakery halos kapareho ko pa ng pag-uugali. Lahat ata ng kapitbahay namin dun sa bakery na yon, naichismis na sa akin ng mga kasama ko. Ganun naman kasi sa bakery lalo na kapag walang tao. Libre kang makipagchismisan sa kasama mo. Mga bandang 9:00 na ng gabi, pasara na kami nito. Wala na rin halos customer. Nililigpit ko na yung ibang mga gamit namin. May pumasok na matandang lalaki doon na sobrang bagal maglakad. Tapos ang bagal niya ring kumain. Itinuro nung kasama ko. Tapos sabi niya, baka hating gabi na raw matapos yung matanda sa sobrang bagal nito. Medyo na bad trip kami kasi imbis na maaga kaming makapagsara ay hindi pwede. Kasi dapat naming hintayin yung customer na matapos. Alangan namang paalisin namin siya. Siyempre, obligado kaming maghintay. Sa bad trip namin doon na namin nilait-lait yung matanda. Mahina lang naman yung boses namin. Siyempre, ayaw din naming marinig kami. Nilait namin yung kulubot niyang mukha. Yung paa na iika-ika. Yung damit na sobrang dumi. Tapos tatawa ng malakas. Ilang beses naming inulit yung pagtawa ng malakas. Hanggang sa bigla na lamang lumingon sa amin yung matanda. Narinig ko kayo, sabi niya. After noon merong nangyari sa buong bakery. Kumislap-kislap yung mga ilaw namin. Nagulat kaming pareho nung kasama ko. Nagyakapan pa kami. Pero di pa natapos doon ang mga nangyari. Biglang bumukas yung ref at nahulog ang mga nakalagay na soft drinks doon. Yung salamin na istante nabasag. Sa sobrang gulat namin pareho na kaming umiiyak. Sa likod ng bakery may mga stock kami ng itlog. Patong-patong yun na halos kasing taas na ng isang tao. Lahat ng itlog na yun para bang sumabog at nadurog kasama nung karton na lalagyanan. Lumapit sa amin yung matanda. Ang talas ng titig niya sa aming dalawa. Tapos ay tsaka siya naglakad palabas. Nung wala na siya, tsaka lang tumigil yung pagkindat na mga ilaw sa amin. Akala namin ay hindi maniniwala yung boss namin sa kwento kung paanong nasira yung mga estante at yung stock na itlog. Pero nang sabihin namin na isang matanda ang may gawa nun, pinadescribe niya sa amin ang itsura ng matanda. Tsaka siya tumangu-tangu sa amin at sinabi na isang malakas daw na albularyo yung matanda na yun. Nakatira siya sa gubat at simula nang tumigil manggamot ay marami ang nagsasabing ibang Diyos na raw ang sinasamba niya. Nagbilin sa amin ang boss namin na maglalagay daw kami ng krus sa mismong entrance ng bakery at medyo inagahan niya na rin yung uwi namin. Hindi na rin naman naulit yun. Angel ang pangalan ko. Marami na rin akong karanasan na masasabi ko talagang nakakatakot. Yung mga tinirhan naming bahay noon talagang haunted. May experience din ako sa school, pati na sa dagat.
Pero ang di ko talaga malilimutan ay nung minsang may nanligaw sa akin na isang engkanto sa bakery. Kakilala ko yung isa sa mga empleyado ng bakery kaya nung mawalan ako ng trabaho, nagtanong ako kung meron silang bakante. Sakto naman na umuwi yung isa nilang bantay. Natanggap agad ako. Stay in kami sa bakery. Bale, isang sakay lang siya mula sa amin. Pero para makatipid na rin sa pamasahe, doon na ako nagstay. Libre naman yung upa namin pati yung pagkain. Galante yung boss namin. Wala pa akong 1 taon sa bakery na yon nang magpakita itong isang lalaki. Ang weird ng itsura niya. Ang putla ng mukha niya. Kulay berde ang mata niya. At kapag iniaabot niya ang bayad sa akin, 4 lang ang daliri niya. Nung una akala namin bagong lipat na customer. Pero hindi. Kasi hindi siya nagbibigay ng bayad kapag hindi ako yung kumukuha nun. Wala rin siyang ibang kinakausap kundi ako lang. Titig na titig siya sa akin kapag kinakausap ko siya. Kulang na lang ikidnapin niya ako tapos iuwi sa kanila. Tinatanong niya ako lagi kung pwede raw ba manligaw. Pero sinasagot ko lang siya na meron na akong boyfriend kahit wala naman. Sabi niya, alam niya raw na nagsisinungaling ako. Medyo natakot rin nga ako kasi baka ganun nga talaga ang mangyari. Sabi nung mga kasama ko sa bakery, mukha raw hindi tao yung lalaki na yon. Baka raw engkanto ito. Malapit pa naman kami sa kagubatan. Baka dun daw galing yung lalaki na yon. Hindi ko na lamang inintindi yung mga sinasabi nila. Basta ang sakin lang hindi naman nananakit yung lalaki na kalaunan ay nalaman kong Lawis ang pangalan. Hating gabi, nasa kwarto ako nang bigla na lamang akong magising sa pagkakahiga. May umuyugyug sa akin. Pagdilat ko, si Lawis yun. Una ko agad naisip, paano sa makakapasok sa loob ng kwarto namin? Nakalock lahat ng pinto at bintana. Sabi niya, gisingin ko raw yung iba kong mga kasama kasi may sunog. Pagkabanggit niya ng sunog nabuhay bigla yung katawan ko. Nung bata ako, nasunugan kami ng bahay at para akong natroma sa pangyayaring yon. Agad kong ginising yung mga kasama ko at lumabas kami sa kwarto. Tama nga si Lawis, kumakalat na yung sunog sa kapitbahay namin at dumikit na sa gilid ng bakery. Hinanap ko si Lawis pero nawala na lamang siya bigla. Nung sumikat na ang araw ay tupok na rin yung bakery namin at tulugan. Inisip ko noon na kung hindi ako ginising ni Lawis ay baka kasama na kaming nasunog sa bakery na yon. Umuwi na ako sa amin pagkatapos noon. Nakita ko pa ulit si Lawis isang beses. Inaabangan niya ako sa likod ng mga puno sa gilid ng kalsada. Nilapitan ko siya. Kinausap. Una, nagpasalamat na muna ako sa ginawa niyang pagliligtas sa amin. Hindi na ako humingi pa ng paliwanag kung paano siyang nakapasok kasi alam ko na may mga kapangyarihan ng tulad niya na hindi maiintindihan ng tao. Sinabi ko rin sa kanya ang totoo na hindi ko siya gusto. Kaya pwede na niyang itigil ang panliligaw kasi hindi ko siya sasagutin. Ang buong akala ko ay magagalit siya sa akin. Kasi sa mga kwento-kwento laging ganun yung nangyayari. Nagagalit ang engkanto sa nililigawan niya. Pero tinanggap ni Lawis ang sinabi ko. Nagpaalam siya sa akin at di na muling nagpakita. Magandang araw. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan kong Rose. Fan ako ng channel niyo kasi noon pa man mahilig na ako sa horror. Marami rin akong experience dahil na rin tumira ako dati sa probinsya. Doon talaga lahat ng tao naniniwala sa mga paranormal. Noong 2017 nang magtrabaho ako sa bakery na pagmamay-ari ng tita Cheryl ko. Wala kasi ako nung mahanap na trabaho.
At sabi niya, pwede raw ako dun sa kanila. Magaan lang naman daw ang trabaho. Marami akong naging kaibigan sa bakery na yon. Isa na dito ay si Michelle na mas bata sa akin. Sabi niya, hindi pa raw siya nakakapagtapos ng high school. Kaso, dahil sa hirap ng buhay, ay kailangan niyang magtrabaho para makatulong sa mga magulang. Gustong-gusto ko talaga na makipagkwentuhan sa kanya kasi ang dami niyang laging baon na istorya. Tingin ko nga kung maayos nang sana siyang nakapag-aral, sana naging manunulat siya. Isang beses ay napunta ang usapan sa mga aswang at meron siyang ibinahagi sa akin na nangyari tungkol sa matandang kapitbahay nila. Itago na lang natin sa pangalang Manong Julian ang matanda. Sabi ni Michelle, lampas 100 na raw ang edad ng matandang yun. Wala itong ibang kasama sa bahay kundi siya lang. Kahit sobrang tanda na nito ay malakas pa rin ang pangangatawan niya. Hapon, nagbubuhat si Manong Julian kasamang iba pang magsasaka ng mabigat na makina na gagamitin sa palayan. Patawid daw sila ng irrigation nang biglang mahati sa gitna yung tulay. Nahulog sila at nabagsakan ng makina yung matanda. Halos madurog daw yung dibdib ni Manong Julian sa nangyari. Pero ang nakakapagtaka raw ay hindi pa rin ito namamatay. Isusugod na raw sana sa ospital yung matanda pero hindi ito pumayag. Ang sabi niya lang ay dalhin siya sa bahay niya. Doon na lamang daw siya magpapahinga. Nakita raw ni Michelle yung itsura ng matanda. Halos lumubog na raw yung dibdib nito, pero nakakapagsalita pa. Lahat sila ay takang-taka kung paano ito nagagawa ng matanda. Dinalaw rin daw ng tatay niya itong si Manong Julian. Nang bumalik ang tatay niya ay nagkwento ito na may ipinapagawa raw sa kanya ang matanda. Para raw mamatay na ang matanda, ay kailangan daw kunin ng tatay ni Michelle ang bato sa katawan niya. Tinanong ng tatay ni Michelle kung paano niya ito makukuha. Ilalapit lang daw nito ang bibig niya sa bibig ni Manong Julian at saka niya ipapasa yung bato. Pero siyempre, hindi pumayag ang tatay ni Michelle. Alam niya raw kung saan galing ang ganong klaseng kapangyarihan. Yun din daw ang dahilan kung bakit hindi pa rin namamatay ang matanda na yun. Sumunod na araw ay bumisita ang isa sa mga lokal na albularyo. Nakita raw ni Michelle ang kalagayan ni Manong Julian. Talagang naghihirap na raw ito. Pero dahil nga sa bato ay hindi pa rin siya mamamatay. May niluto daw na kulay kaping sabaw yung albularyo. Dinasalan niya raw si Manong Julian at pagkatapos ay ipinainom ang kulay kaping sabaw na ito. Pagkatapos uminom ni Manong Julian ay bigla na lamang daw itong umubo ng sobrang lakas. Tumalsik sa labas ang isang malaking itim na bato. Pagkatapos noon ay namatay na rin daw sa wakas ang katawan ni Manong Julian. Natapos na rin ang paghihirap nito. Hinanap daw nila yung bato at nang matagpuan nila ito ay para raw tumitibok-tibok ang bato. Parang buhay. Kinuha ito ng albularyo at ang sabi ay ito na lang daw ang magiging kabayaran ng serbisyong ginawa niya. Yun ang kwento ni Michelle. Nakatrabaho ko sa bakery. Meron pa siyang ibang kinuwento sa akin pero next time na lang siguro. Hindi ko rin alam kung may maniniwala ba sa kwento naming ito ng boyfriend ko. Okay lang naman sa amin. Buhay nyo naman yan at bahala na kayo kung ano ang gusto nyong paniwalaan. Nandito lang kami para magkwento ng totoong nangyari sa amin. Ang pangalan ko nga pala ay Kimi, habang George naman ang pangalan ng boyfriend ko.
Almost 1 decade na rin ang relasyon namin ni George. Siguro, next year balak na rin naming magpakasal. Noong bago pa lang kaming magkasintahan, ay may nangyari sa amin ni George. Magkaklase kami dati sa isang subject nung college pa. After graduate, nung nalaman nung isa naming kaklase dati na nagkatuluyan kami ni George, ay inimbitahan niya kami na pumunta doon sa bahay niya. Ronnie ang pangalan niya. May okasyon daw, birthday pala ng tatay niya. Nagpatumba daw sila ng kalabaw. Ang daming handa pagdating namin. Nandun din halos lahat ng naging kaklase namin sa subject na yon. Nagulat sila nang malaman na nagkatuluyan daw kami. Kasi para nga kaming aso at pusa noon. Biniro ko pa sila na ginayuma ata ako ni George. Nung malapit ng maghating gabi ay kinailangan na naming umalis. May trabaho pa kami ni George kinabukasan. Itinuro niya sa amin kung saan pwedeng sumakay pa uwi. Wala na raw jeep o kaya tricycle na daraan doon sa kalsada. Pero pwede raw kaming pumunta doon sa may malapit na market. May mga habal-habal daw kasi doon na naghahatid ng door to door. Meron daw kaming madadaanan na eskinita bago makarating sa market na yon. Konti lang naman yung nainom namin pareho ni George. Nagkukwentuhan kami kung gaano kasaya makita yung mga dati naming kaklase. Pagpasok doon sa eskinita, ay ang haba pala ng eskinita na yun. At saka sobrang dilim din. May inilabas na lighter si George. Merong maliit na ilaw yung lighter niya. Yun ang ginamit niya upang mailawan yung nilalakaran namin. Wala pa kami sa kalagitnaan nung iskinita ay bigla kaming nakarinig ng pagaspas. Kinalabit ko si George. Wag daw akong mag-alala kasi baka malaking ibon lang yun. Sumangsang bigla ang hangin. Narinig namin na mas malapit na yung pagaspas. At nang tumingala kami ni George, ay may malaking nilalang na kalahati lang yung katawan sa ere. Lumilipad ito gamit ang dambuhala niyang pakpak. Ang haba rin ng dila niya. Isang manananggal. First time kong makakita ng ganoong klaseng nilalang. Mabilis itong lumusong papunta sa amin. Prinotektahan ako ni George. Kaya naman siya ang nadampot ng manananggal. Umangat sila pareho sa ere at nawala. Sa paniko, isa lang ang naisip kong gawin. Bumalik ako sa bahay nila Ronnie. Akala ko hindi sila maniniwala. Pero si Ronnie, oo, tinawag niya yung tatay niya at hinanap namin si George. Sabi naman ng tatay ni Ronnie, kung magpupumiglas daw ang boyfriend ko ay kalaunan, mabibitawan din siya nung manananggal. Pumunta kami sa direksyon kung saan pumunta yung manananggal. At nakita namin sa gilid ng kalsada na may nakahiga na kung sino. Nilapitan ko ito. Si George yun. Hindi raw siya makatayo kasi mukhang na-injured yung paa niya dahil sa pagkahulog. Tama yung tatay ni Ronnie. Nabitawan daw siya nung manananggal dahil sa lakas ng pagpupumiglas niya. May mga sugat-sugat pa siya sa kamay at balikat. Matalas daw kasi ang kuko ng manananggal. Buti na lang daw ay nakatakas pa siya. Kung hindi, ay baka kung ano nang nangyari. Nalaman ko na matagal na raw na umaaligid sa barangay nila Ronnie yung manananggal na yun. Gumagawa na rin daw ng paraan yung mga tanod sa lugar nila para mahanap kung sino ba talaga yung manananggal na yun. Anyway, nakauwi naman kami ng maayos. Dahil sa nangyari ay takot na si George lumabas kapag madilim na ang langit. Matagal na rin nung naging fan kami ng channel nyo. Ngayon ko lang naisipan na magpasa kasi ngayon lang nagkaroon ng oras para magsulat.
Ang name ko ay Jenny. 28 years old na ako. Arnold naman ang pangalan ng ka-live-in ko. Nagsimula kaming mag-live-in nung mag-lockdown. Ilang beses na rin naming sinubukan na magbuntis. Kaso mukhang hindi pa talaga sa amin ibinibigay ng Diyos ang hinihingi namin sa Kanya. Noong 2023 ay may nangyari kay Arnold na ako mismo ang nakasaksi. Isang nakakatakot na bagay na hindi ko pa rin alam kung bakit nangyari. Ganito kasi. Panggabi noon ang trabaho ni Arnold. Bali sa isang pabrika siya nagtatrabaho. Ang lungkot nga nun kasi magkaiba kami ng schedule. Halos hindi na kami nagkikita. Magkakasama lang kaming dalawa tuwing day off namin, which is kapag Sabado at Linggo. Madaling araw umuuwi si Arnold, mga bandang 4:00. Usually, tulog pa ako niyan. Pero one time, ginising niya ako pagdating niya. Napansin ko na kaagad na nanginginig siya sa takot. Halata naman. Tapos nangangatal pa siyang magsalita. Meron kasing eskinita na dadaanan bago makapasok sa lugar namin. Naglalakad lang lagi si Arnold after niyang bumaba sa tricycle na sinasakyan. Nung madaling araw daw na yon meron siyang nakasalubong. Pagpasok niya pa lang daw sa eskinita ay nakita niya na yung maitim na kung ano sa unahan. Akala niya, tao. Madilim lang, kaya mukha itong anino sa malayo. Pero habang lumalapit daw siya, ay hindi nagbabago yung itsura nito. Maitim na maitim pa rin. Nang nakasalubong na niya, ay tama ang hinala niya. Isa nga itong taong anino. Akala ni Arnold ay last time niya nang makikita yung taong anino. Pero hindi. Kasi ilang beses pa yon na naulit. Isang buwan ay 5 beses siyang nagkwento na nakasalubong niya yung taong anino na yon. Sabado, saktong day off namin pareho. Bale, kadarating niya pa lang. Sabi niya, ang bigat daw ng katawan niya. Para siyang mahihimatay. Pumasok siya sa kwarto. Ako naman, pumunta sa market para mamalengke. Pagkabalik ko, meron akong naramdaman na kung anong enerhiya na nanggagaling dun sa kwarto. Hindi ko maipaliwanag. Basta alam ko na may something na nangyayari dun. Pagpasok ko, ay dun ko na nakita ang nangyayari. Si Arnold, lumulutang sa hangin. Siguro mga 2 talampakan ang taas niya galing sa kama namin. Hindi ako agad nakagalaw sa pagkakatayo kasi di ko alam ang gagawin. First time ko maka-experience ng ganun. Sa gilid ng kwarto namin ay may nakatayong taong itim. Kinabahan ako nung nakita ko yung nanginginig na katawan ni Arnold. Naisip ko nun, kailangan kong magdasal. Binuksan ko yung drawer at hinanap ang tanging rosaryo sa loob ng kwarto namin. Pagkakuha ko pa lang nito, ay lumapit ako sa lumulutang na katawan ni Arnold. Hinawakan ko siya. Ang init ng katawan niya. Mas mainit pa sa isang nilalagnat na tao. Para siyang kinukumbulsyon. Nagsimula na akong magdasal ng rosaryo. Huli kong ginawa yon ay nung rekoleksyon pa namin nung college ako. Habang nagdarasal ako, ay ramdam ko na dahan-dahang bumababa si Arnold. Nakita ko rin na para bang natutunaw yung anino doon sa gilid ng kwarto. Mas nilakasan ko pa yung boses ko sa pagdarasal. Nakadalawang ikot akong rosaryo. Tsaka lang bumaba si Arnold sa kama. Ginising ko siya. Ang sabi niya, sobrang sama raw ng panaginip niya. Merong itim na lalaki ang pilit siyang hinihila papasok sa isang itim na bahay. Buti na lang daw, hindi siya naisama nito. Sinabi ko sa kanya
kung ano yung nakita ko. Kinaumagahan ay kumonsulta kami sa isang manggagamot na maalam sa mga ganitong bagay. May ibinigay lang siyang anting-anting kay Arnold na pangontra raw sa mga ganoong nilalang. May kamahalan yung bili namin pero simula nun, hindi na ulit nagpakita sa amin yung nilalang na yon. Sa lugar namin, merong urban legend tungkol sa 3 lalaking magkakamukha na naglalakad tuwing gabi. Tiara ang pangalan ko. Nagtatrabaho ako sa munisipyo dito sa amin. May asawa ako at 3 anak na makukulit. Nag-share ako ng kwento ko kasi gusto ko ring mapakinggan ang sarili kong karanasan dito sa YouTube. Noong high school pa lamang ako ay merong kakaibang urban legend sa lugar namin. Sabi ng mga tao, meron daw nagpapakitang magkakamukhang lalaki sa lugar namin. Gabi lang silang lumilitaw kung kailan wala ng tao sa labas at sarado na ang lahat ng kabahayan. Ang mga nagsasabing nakakita nito yung mga madalas na nasa labas ng bahay nila kahit gabi na. May tito akong isang barangay tanod. Kadalasan ay napupunta siya sa panggabing toka at sa kanya ko nalaman na totoo ang urban legend tungkol sa 3 magkakamukhang lalaki. Kinuwento niya sa akin ang nangyari. Sabi niya, nakasakay daw sila sa tricycle na service ng barangay namin. Naglilibot daw sila that time. Umikot sila doon sa bahagi ng barangay kung saan halos walang mga bahay. May napansin daw silang 3 lalaking naglalakad sa gilid. Ang bilis daw ng lakad ng 3. Bali, nilapitan nila ito. At nang sisitahin na sana nila, ay bigla raw naglingunan yung 3. Magkakamukha sila. Pareho ang mga suot na damit at sapatos. Natakot daw sila sa nangyari kaya hinayaan na lang nila yung 3. Nung taon daw na yun ay nilindol yung lugar namin. Sabi ng mga matatanda sa amin, kapag daw nagpapakita ang 3 lalaki na magkakamukha, ay may nangyayaring trahedya sa lugar namin. Ang hindi ko alam noon ako pala mismo ang sunod na makakakita sa 3 lalaki na yon. May practice kami sa paaralan. Hindi ko na maalala kung sayaw ba yon o acting. Basta inabot kami ng mga 11:00. Ang balak sana namin ay dun na matutulog. Kaso, hindi pumayag ang mga magulang ko. Umuwi pa rin daw ako. Sa lugar namin, hindi naman nakakatakot na umuwi ng ganong oras. Palagi rin kasing naglilibot ang mga tanod at wala namang nababalitang hold-upan. Naglakad lang ako. Wala nang mga tricycle na pwedeng sakyan. Malapit lang naman ang bahay namin. Isa sa mga lugar na madadaanan ko ay ang eskinita na madilim. May dala akong flashlight. Pagtungtong ko pa lang doon, nakaramdam na agad ako ng kaba. Ewan ko ba kung saan galing yung kaba na yon. Itinutok ko sa unahan ang ilaw at merong mga naglalakad na lalaki. Hindi ko sure kung ilan sila. Pero mukha namang gusto lang din nilang dumaan sa eskinita na yon. Kung sakali man na may gawin sila isang sigaw ko lang, maririnig agad ako ng mga tao na nakatira sa gilid ng eskinita. Hindi ako tumingin sa kanila. Nakayuko lang ako at pinapanood ang inaapakan. Nang halos ilang metro na lang yung layo nila sa akin, ay tsaka ako tumingin ng diretso. Doon ko napagtanto na 3 silang naglalakad. Magkakamukha sila at para bang mga robot ang galaw nila.
Sabay-sabay. Natigilan ako. Ang tanging nagawa ko ay tumitig habang naglalakad sila lampas sa akin. Sobrang takot ko noon na tingin ko, naihi ako sa shorts ko. Kahit nakauwi na hindi pa rin nawala ang takot ko. Ang tanging nasa isip ko, yung sabi ng mga matatanda na may mangyayaring trahedya kapag nakikita yung tatlong lalaki. At totoo nga, yung mga bahay doon sa gilid ng eskinita ay nasunog 1 week after nang nangyari sa akin. 8 katao raw ang namatay. Dahil sa nangyari, para bang nagkatroma ako na dumaan sa madilim na eskinita. Kahit hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako sa ganoong klasing mga lugar. Isang maikling story lang po. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sheena. Meron akong weird na kakayahan. Kapag pumunta ako sa isang lugar, ay kaya kong makita ang mga bagay na nangyari doon. Lalo na kung matinding trahedya ito. First time kong nalaman na meron akong ganitong kakayahan ay nung mamatay yung lolo ko. Ang lungkot ko noon. Para mawala ang lungkot na nararamdaman ay inalok ako ng isang kaibigan na puntahan daw namin yung bahay nila sa probinsya. Mag-e-enjoy daw ako sa magaganda nilang tanawin doon. Pumayag naman ako. First time ko kasi doon sa lugar nila at saka matagal-tagal na rin nung huli akong nakapagbakasyon sa trabaho. Pagdating namin doon dinala kami agad sa ilog. Ang linis. Sobrang na-enjoy ko talaga. Ami nga pala ang name nitong kaibigan kong ito. Kung saan-saan niya pa ako dinala. Nung last 2 days na lang namin sabi ko, magpahinga na lang kami sa bahay nila. Manood na lang kami ng movies para pag uwi namin, hindi naman sobrang pagod ang mga katawan namin. Hapon, naisipan kong bumili ng coke at tinapay na pangmeryenda. Lumabas ako at tinanong yung kapatid ni Ami kung saan ba makakabili ng coke at tinapay. Itinuro niya yung bakery sa kabilang street. Merong eskinita na dadaanan bago marating yung street na yon. Pagpasok ko pa lang, ramdam ko na agad ang bigat ng pakiramdam. Para bang may something sa eskinita na yon. Habang naglalakad ako sa eskinita, ay nahihilo ako. Umiikot yung paningin ko. Hindi ko na talaga kinaya at sumandal ako sa pader. Tapos naupo ako at pumikit. Doon na lumabas ang pangitain sa utak ko. Gabi, maulan. May isang babaeng tumatakbo. At nang pumasok siya sa eskinita, ay merong sumunod sa kanya. Naabutan siya nito. Pinaibabawan at saka pinagsamantalahan. Nang dumilat ako, sobrang sakit na ng ulo ko. Imbis na dumiretso sa bakery ay bumalik na lang ako sa bahay. Inutusan ko na lang yung kapatid niya. Hinanap ko si Ami. Kinuwento ko sa kanya yung pangitain na nakita ko. Namutla siya. Kasi 2 years ago raw ay meron talagang babae na namatay sa eskinitang yun. Pinagsamantalahan at pagkatapos, inundayan pa ng saksak. Paano ko raw nalaman yun? Hindi ko rin alam. Simula nun kapag pumupunta nga ako sa mga lugar na merong nangyaring masama, ay nagiging pangitain ito sa utak ko. Hindi ko rin alam kung anong dahilan kung bakit binigyan ako ng ganitong kakayahan. Kung pwede nga lang mawala na ito sa akin. Nalaman ko sa isang paranormal expert na napagtanungan namin, lumilitaw daw talaga ang ganitong mga kakayahan sa mga taong nakaranas ng matinding lungkot o depresyon. Naisip ko, baka dahil sa pagkamatay ni Lolo, kaya nagkaroon ako ng ganitong kakayahan. Sa ngayon, nagpapatulong ako sa kanya na matanggal ang ganitong klaseng kakayahan
May mga sinusubukan pa kaming paraan pero hanggang ngayon ay wala pa rin kaming nahahanap na epektibo. Siguro next time, kapag napagtagumpayan naming alisin ito, ay magpapasa ulit ako ng kwento dito. Ibabahagi ko sa inyo kung ano ang ginawa naming paraan para maalis ang ganitong kakayahan. Salamat. Kumusta kayo? Magandang araw sa inyo at sa mga listeners natin. Itong kwento ko ay naganap noong kabataan ko. Ako nga pala si Mina, Tubong, Batangas. Simula bata ay lapitin na ako ng mga multo. Ewan ko rin kung bakit. Sa pagkakaalam ko, wala naman akong third eye. Pero sabi kasi nila, minsan daw ay nagpapakita talaga ang multo sa mga tao kahit wala kang third eye. Ang nakakapagtaka bakit madalas akong lapitan ng mga multo. Hindi ako matatakutin. Nung bata pa, alam ko na hindi kayang manakit ng multo. Ang kaya lang nilang gawin manakot o kaya magpagalaw ng mga bagay-bagay. Sabi ni Lola, baka ang dahilan daw kung bakit madalas akong lapitan ng mga patay na kaluluwa ay dahil alam nilang hindi ako matatakot sa kanila. Siguro nga po ay totoo yun. Kasi magpasa hanggang ngayon ay nangyayari pa rin ito. 12 years old ako nang maganap itong isa sa pinaka nakakatakot kong karanasan. Sa labas ng eskinita doon sa labasan sa amin, merong malaking building na pinapagawa. 3 palapag siya na building, malawak. Ang sabi nila ay gagawin daw itong mall. Ang daming natuwang tao kasi sa wakas daw hindi na sila dadayo pa sa kabilang bayan para makapunta sa mall. Isa sa mga naging construction worker nung ginagawang mall ay si Mang Boy. Kapitbahay namin siya. Mag-isa na lang si Mang Boy sa buhay. Iniwan siya ng asawa niya kasi nabaon sa utang dati si Mang Boy. May negosyo siya dati, kaso nung nalugi, nabaon din siya sa patong-patong na utang. Doon na siya iniwan ng kanyang asawa at 2 anak. Madalas niyang ikwento na nag-iipon daw siya para mahabol yung mag-iina niya. Kaso sa tagal ay para bang nalimutan niya na rin yung gusto niyang gawin. Simula nung nagtrabaho si Mang Boy doon sa ginagawang mall ay hindi na siya umuuwi sa bahay nila. Doon pala kasi sila sa mismong site na tutulog. Isang araw, nalaman namin na hindi na raw matutuloy ang pagpapagawa ng mall. Nagulat lahat ng mga tao sa lugar namin. Kasi bakit naman bigla na lamang ipapatigil yun? Malaki-laki na rin yung nagagastos nila. At halos buo na ang unang 2 palapag. Walang sinabing eksplenasyon. Gabi, inutusan ako ni Mama na bumili ng gagamiting glue para sa proyekto ng isa kong kapatid. Nung nasa eskinita na ako, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Nung nasa kalagitnaan na ako nung eskinita, ay nagulat ako kasi bigla na lang meron akong kasalubong na malaking lalaki. Wala naman siya nung una kong tingin sa dulo ng eskinita. Ang bilis niya namang maglakad. Nung halos magkakasalubong na kami, ay tsaka ko nakilala yung lalaki. Si Mang Boy yun, yung nagtatrabaho sa ginagawang mall. Nagulat ako nang makita yung itsura niya. Yung katawan niya, hindi normal ang kurba nito. Pati kamay niya, parang bali. Tapos yung mukha niya, punong-puno ng alikabok at natuyong dugo. Ni hindi niya man lang ako nilingon. Basta naglakad lang siya at nang lumampas siya sa akin, ay nilingon ko siya.
may nakatarak na metal sa likod niya. Sa sobrang takot ko noon tumakbo ko palayo. Bumili pa rin ako ng glue sa tindahan. Pero nang pabalik na ay sa ibang ruta na ako dumaan. Baka kasi makasalubong ko ulit si Mang Boy. Kinabukasan, nalaman namin na kaya pala ipinapatigil ang pagpapagawa ng building ay dahil may mga trabahador na nabagsakan ng gumuhong palapag. 4 daw ang namatay sa kanila at kasama na nga doon si Mang Boy. Doon ko napagtanto na multo yung nakasalubong ko doon sa eskinita. Dahil sa nangyari ay ilang buwan din akong hindi nakadaan sa eskinita na yon kapag madilim na. Magandang araw. Ani ang pangalan ko. May gusto lang sana akong ibahagi na kwento. 30 years na akong nakatira dito sa barangay namin. 3 dekada na, pero 1 beses pa lang akong nakaranas ng kababalaghan. Nangyari ito sa isang eskinita. Merong kanal malapit sa eskinita na yon. Sa gilid ng kanal na yon ay may mga nakatirang squatter. Nasabi ni Mama, bata pa raw siya ay doon na nakatira. Medyo malalim yung kanal na yon. Sobrang dumi. At tingin ko kung nakatira kami sa gilid ng kanal na yon, araw-araw siguro kaming nagkakasakit. Pero yung mga residente doon, sanay na. Marami kaming kakilala sa bahaging yon ng barangay. Madalas kasing umutang kay Mama yung ibang residente doon. At kapag merong late na magbayad, ay sinasamahan ko lagi si Mama na pumunta doon para maningil. May isang ang residente doon na nabaon na kay Mama sa utang. Halos 10,000 din yung utang nito. Isang araw nang puntahan namin, ang sabi nung kapitbahay ay lumayas na raw ito. Bali ang ginawa ni Mama ay kinuha niya yung mga appliances nito sa bahay. Wala naman siyang napakinabangan doon sa nakuha niya. Hindi na bumalik yung umutang kay Mama. Bumalik na raw pala sa probinsya nila. Isang hapon, narinig namin na nagkakagulo yung mga tao doon sa gilid ng kanal. Nang lapitan namin, ay may 4 na lalaki na nasa baba ng kanal. May binubuhat silang kung ano. Nalaman namin na anak na sanggol pala ito ni Aling Cory. Nang dumating yung ambulansya, huli na. Hindi na gumagalaw yung bata. Patay na nga ito. Dumalaw kami sa burol ng bata. Nakakaawa kasi ang kwento ni Aling Lori, saglit niya lang daw itong iniwan sa kama. Yun pala gumapang na ito dun sa likod na bahagi ng bahay nila. May butas doon at nakalusot ito. Nahulog siya sa kanal. After nun, umalis na rin doon sila Aling Cory. Mga bandang 10:00 na siguro ng gabi, pauwi pa lang ako nito. Galing ako sa bahay ng isang kaibigan. May okasyon kasi sa kanila at nakikain ako. Meron pang ang inuman. Kaso, konti lang yung tinagay ko. May gagawin pa kasi kinabukasan. Habang naglalakad ako sa eskinita ay marami akong iniisip. Ang dilim sa loob ng eskinita. Nagulat ako nang marinig na may umiiyak sa likurang bahagi ko. Akala ko aso. Pero nang lumingon ako, merong gumagalaw. Hindi ko maaninag ng maayos kasi nga madilim. Hinalungkat ko sa bag ang dalang flashlight at itinutok ito doon sa gumagalaw. Nung una di ko alam kung ano yon. Kasi nababalot ng putik at mga basura. Ang sama rin ng amoy niya. Tapos nang medyo matutukan ko siya ay tsaka ko napagtanto na bata yung nandoon. Gumagapang na parang hayop. Nang matanggal ko yung isang basura sa mukha niya, ay tsaka ko nakita na pula ang mata niya
at ang ngipin niya ay parang ngipin ng isang aswang. Doon na biglang bumilis ang paggapang nung bata at pumunta sa direksyon ko. Sumigaw ako ng sobrang lakas. Tumakbo ako palabas ng eskinita. Pagkalabas ko doon ay nakasalubong ko ang dalawang tanod na naglalakad. Narinig nila ang sigaw ko. Sinabi ko sa kanila yung nakita ko sa may eskinita. Pero nang tignan na namin ay wala na ito. Yung tingin sa akin ng isang tanod ay parang natatawa pa. Akala niya ata ay binibiro ko siya. Nakauwi naman ako matapos yun. Kinuwento ko kay mama yung nakita ko. Sabi niya, baka raw nagmumulto na yung anak ni Aling Cory. Hindi na rin naman naulit yun. Hello po, matagal na akong fan nitong mga horror stories niyo. Ngayon ay ako naman yung magbabahagi ng story ko. Sana ma-enjoy nyo. Ellen ang tunay kong pangalan. 27 years old na ako. Noong 2018 ay may nangyari sa akin na tingin ko ay magugustuhan ng mga listeners natin dito. Matagal na rin, pero naaalala ko pa rin lahat ng nangyari. May nadaanan akong paskil sa isang poste dito sa barangay namin. Flyer siya ng isang salon. Kinuha ko yung papel na nakapaskil at dinala habang naglalakad. Maraming offers yung salon. Tapos nakita ko na sobrang mura ng mga services nila. Meron akong pinupuntahang salon na halos 2 ulit ang presyo kumpara doon sa salon na nasa flyer. Dinala ko yun sa bahay. Nang makauwi, tinawagan ko yung number. Matagal bago sumagot yung number. Halos 3 minutes din yung hinintay ko. Naisip ko na lang na baka busy sila that time. Nang sumagot na nga ay narinig ko yung boses ng nasa kabilang linya. Babae siya, pero ang creepy ng boses niya. Hindi ko ma-explain ng maayos. Basta parang galing sa balon yung boses na naririnig ko. Tinanong ko siya, ganun pa rin ba yung mga presyo ng services nila? Oo lang siya ng oo. Parang robot. May mga gusto pa sana akong itanong kaso ang creepy nga ng boses. Binaba ko na kaagad. Ang bala ko sana ay mga next week pa ako pupunta. Pero nagulat ako kasi sumunod na araw lang tinawagan ulit ako nung salon. Tinatanong nila kung anong oras daw ako pupunta. Sabi ko, next week pa. Nagpasalamat lang siya sa akin. Kinagabihan, tumawag ulit. Parehong tanong, kailan daw ba ako pupunta sa salon nila? Muntik na akong magalit, pero pinigilan ko lang yung sarili ko. Halos araw-araw at gabi-gabi silang tumatawag. Kapag naririnig ko pa lang yung boses ng babae, ibinababa ko na kaagad. Hindi na nga sana ako pupunta Kaso gusto kong malaman kung bakit paulit-ulit nila akong tinatawagan at saka bakit ganun kababa ang presyo nila. Linggo, nagpasya akong puntahan yung address na nakalagay sa advertisement. Bumaba ako dun mismo sa address. Nagtanong-tanong ako sa mga tindahan. Sa wakas, ay merong nakapagturo ng eksaktong lokasyon nung nasa address. Tinanong nung tindera kung salon daw ba yung hinahanap ko. Napailing siya. Tinanggal niya yung apron na suot at saka ako sinamahan dun sa lugar na hinahanap ko. Pagdating namin doon, merong abandonadong salon na 10 years na raw hindi nagbubukas. Sabi nung tindera, bata pa siya. Marami na ang nagsasabi na minumulto daw sila nung abandonadong salon na yon. Dagdag niya pa, hindi lang daw ako ang nabiktima nun. Marami rin daw tao ang naghanap sa address nung salon na yon. Kaso, kapag itinuro nila yung mga tao doon sa abandonadong salon, bigla na lamang daw matatakot ang mga ito. Tinanong ko yung tindera kung kilala niya ba
kung sino ang nagpapakalat ng flyer nung salon na yun na 10 taon na palang hindi nag-ooperate. Hindi niya raw alam. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol dun sa sumasagot na number na nakalagay dun sa flyer. Wala rin daw siyang ideya. Hindi naman ako sobrang natakot. Tinawagan ko ulit yung number pero wala nang sumagot. Maidagdag ko lang pala no, siguro mga 2 months later napadaan ako sa lugar na yon sakay ng tricycle. Mabagal lang yung andar ng tricycle namin. Nakilala ko agad yung abandonadong salon. Nung nasa tapat na kami ng lugar na yon, biglang tumunog yung cellphone ko. May tumatawag sa akin. Unknown number. Sinagot ko. Bigla ba naman akong tinanong nung nasa kabilang linya kung pupunta ba raw ako sa salon nila. Naibagsak ko talaga ang cellphone ko. Doon na talaga ako natakot. Sinabi ko sa sarili ko na kahit kailan hindi na ulit ako dadaan sa lugar na yon. Mapagpalang araw sa mga nakikinig sa inyo. Itong kwento ay nangyari nung bago pa mag-pandemic at mag-lockdown. Risa ang tunay kong pangalan. Noong 2016, naalok ako ni Tito na sa kanya na lang daw ako magtrabaho. Merong salon si Tito Alex. Bading siya. Nung tumuntong siya ng 20 anyos nakautang siya ng malaking halaga sa isang lending company na ginamit niya upang itayo ng salon. Nung una, akala ko ay nagbibiro si Tito Alex. Kaso nung puntahan niya ako sa bahay, sabi ko, hindi ako marunong sa mga ginagawa nila sa salon. Okay lang naman daw, basta marunong akong makipag-usap sa mga customer. Gagawin niya raw akong assistant doon. Maayos naman ang naging trabaho ko kay Tito. Mula 2016 hanggang 2020 ay sa salon niya ako nagtatrabaho. Sa 4 na taon ko doon, isang beses lang ako nakaranas ng masasabi kong paranormal. Meron kaming suki, ang pangalan niya ay Claire. Matanda na itong si Claire. Halata naman nalipas na yung ganda niya. Pero madalas pa ring pumunta sa salon namin. Ang kwento ni Tito, marami raw kasing jowa itong si Claire na mas bata sa kanya. Mayaman daw itong si Claire at dahil wala naman itong asawa at mga anak, ay sa mga jowa niya na lang ibinubuhos ang pera niya. Kapag pumupunta sa amin si Claire, halata naman sa kung paano siya magsalita na medyo may katarayan siya. Biro nga ni Tito, baka yun daw ang dahilan kung bakit walang napangasawa itong si Claire. Kahit ganun, isa siya sa mga suki namin. Linggo-linggo siyang dumadalaw. One time, dumalaw siya na merong kasama. Lalaki. Tingin ko wala lang 30 yung edad ng lalaki. Ang weird dito sa lalaki na ito ay nakaitim siya. Itim din ang shorts at para bang may anino sa mukha niya. Hindi ko maaninag ng maayos ang mukha niya kahit maliwanag naman sa loob ng salon. Nagpabawas ng buhok si Claire. Tapos nagpamassage na rin ng paa. Tinanong ko si Claire kung magpapamassage din ba yung kasama niyang lalaki na nakaitim. Nakita ko sa mukha niya na nagulat siya sa tanong ko. Kumunot yung noo niya tapos pinandilatan pa ako. Wala raw siyang kasama kanina. Lumingon ako doon sa waiting area. Nandun pa rin yung lalaki. Kaso bigla itong tumayo. Tapos naglakad papunta doon sa pader. Tumagos siya sa pader na yon at nawala. Sa gulat ko ay napatili ako. Pinagalitan ako ni Tito. Tinanong kung kumpleto raw ba ang tulog ko. Nagsorry ako kay Claire at bumalik na sa pwesto ko. Nung malapit na kaming mag-uwian ay sinabi ko kay Tito ang tungkol sa nakita ko. Merong kasamang lalaki si Claire na pumasok at nakita ko mismo yung lalaki na naglakad at tumagos dun sa pader. Pinitik ako ni Tito sa noo. Kakapanood ko raw yan ng mga horror movies. Yan daw ang napapala ko.
Kung ano-ano nang pumapasok sa utak ko. Hinayaan ko na lamang lahat yun. Sumunod na linggo, hindi dumating si Claire sa salon namin. Sabi ni Tito, baka raw busy sa mga jowa niya. Pero nalaman namin na namatay na pala itong si Claire 3 days lang after nung huling dalaw niya sa salon namin. Inatake raw sa puso habang natutulog. Ang sabi nung kasama niya sa bahay, bago raw mangyari yun ay may sinasabi raw si Claire sa kanya. Meron daw lalaking nakaitim na silip ng silip sa bintana niya. Ilang beses nilang hinanap yung lalaki pero wala naman. Nagkatinginan kami ni Tito pagkatapos ichismis sa amin nung customer yung nangyari kay Claire. Pareho kaming namutla. Nagkasundo kami ni Tito na baka sundo niya yung nakaitim na lalaki na yun. Malamang na nung oras na dumalaw siya sa salon ay gusto na siyang sunduin nung nakaitim na lalaki. Ang pangalan ko ay Jazel Ann, pero pwede namang Jazz na lang. May gusto lang sana akong i-share na kwento sa inyo. Hindi ko alam na makakaranas pala ako ng ganito. Akala ko sa mga horror movies lang nangyayari ang ganito, pero totoo pala sila. Wala naman talaga akong alam sa trabaho sa salon. Pero pinilit ako ng kaibigan kong si Erica na mag-apply daw kami doon sa salon, malapit lang sa barangay namin. Meron naman daw training na gagawin so okay lang kahit zero experience. Natuwa naman ako noon. Libre yung training, dagdag skills na rin yun sa akin. Natanggap kami pareho ni Erica. Inabot din kami ng 3 years sa trabaho na yun. May nangyari sa isa sa mga hairdresser namin sa salon na yun. Itago na lang natin siya sa pangalang Hilda. Mas matanda siya sa amin ni Erica. Siguro mga 30 na siya nung makilala namin siya dun sa salon. Mabait naman si Ate Hilda. Magaling siyang magturo. Sa kanya kami maraming natutunan dun sa salon. Nung una nga naming sweldo nilibre namin siya ng ulam sa pananghalian. Pasalamat na rin namin sa lahat ng itinuro niya. Mga bandang July nung unang taon namin doon, para bang nag-iba yung ugali ni Ate Hilda. Kalmado naman siya dati, pero nung dumating ang unang linggo ng July, naging mainitin ang ulo niya. Simpleng mga bagay lang magagalit na siya kaagad. Malala pa, pinaulanan niya ng sermon yung isa naming kasamahang bakla kasi biniro siya nito na tumataba daw. Muntik pa silang magsabunutan doon sa loob ng salon. Buti at naawat. Baka kung natuloy yun pareho pa silang natanggal. Nang sumapit ang sunod na buwan, tsaka na hindi pumasok si Ate Hilda. Wala man lang pasabi kung bakit. Walang text o paalam. Basta na lang hindi pumasok. Pinuntahan siya nung boss namin dun sa tinutuluyan niyang bahay. Wala raw. Umuwi sa mga magulang. Takang-taka kami nun. Bakit kaya gagawin yun ni Ate Hilda? Ang nakakagulat pa eto. After 1 month, bumalik lang din siya ulit. Pumasok siya bigla dun sa salon. Dumiretso sa opisina ni boss tapos nagmakaawa na kung pwede raw ay tanggapin siya ulit ni boss. Mabait naman si boss kaya tinanggap niya ulit si Ate Hilda. Akala namin dun na matatapos. Pero hindi. Nang makabalik si Ate Hilda, para bang kasama nito ang kakaibang enerhiya na bumalot sa salon namin. Ang bigat lagi ng pakiramdam sa loob ng salon, lalo na kapag malapit ng gumabi. One time, nakatambay ako sa likod ng salon. May kausap ako sa cellphone nang marinig ko na may umiiyak sa likod ng basurahan. Nilapitan ko. Dahan-dahan akong sumilip. Merong sanggol na nakahiga doon. Umiiyak. Ang liit pa. Para bang hindi pa nga buo yung katawan niya. Pumasok ako, tinawag ko si Erica. Kaso nang bumalik kami, ay wala na yung sanggol. Ilang beses pa yung naulit.
Nang magkwento ako sa iba pa naming katrabaho ay maging sila raw ay narinig na yung iyak ng sanggol. Kahit si boss, nagkwento na rin na may nakita siyang gumagapang sa sahig ng opisina niya na nawala lang din naman after niyang malingat ng saglit. 2 months ang lumipas, umamin din si Ate Hilda. Sa tingin niya raw, siya ang dahilan kung bakit may nagmumultong sanggol sa salon namin. Nagpalaglag daw kasi siya ng bata. Nung una, hindi pa halata yung tiyan niya. Pero nung lumalaki na ito, ay nahiya na raw siya. Kasi hindi pinanagutan nung ama. Kaya umuwi siya sa bahay ng mga magulang niya at nagpalaglag siya ng bata. Sigurado raw siya na ang nagmumultong sanggol sa amin ay yung sanggol na ipinalaglag niya. Nag-resign si Ate Hilda after a few days. Kasama niyang nawala yung nagmumultong sanggol. Ang dahilan kung bakit ako nagpasa ng kwento dito sa inyo ay may gusto akong malaman tungkol sa kung ano ba talaga itong nangyari sa akin. Joanne ang aking pangalan. Noong bata pa ako, mahaba na talaga ang buhok ko. Simula pa noon ay madalas na mapansin na katangian ko ay ang haba at ganda ng aking buhok. Dahil nga doon ay lagi akong naiimbitahan na sumali sa mga beauty contest. Minsan panalo, minsan talo. Ganun talaga. Pero laging comment ng mga hurado sa akin ay tungkol pa rin sa aking buhok. 10 years old ako nang makuha ako ng isang advertisement company. Kinausap nila si mama. Gagawin daw nila akong model ng shampoo. 2 beses kaming nag-photoshoot noon para sa isang magazine. Sa katunayan yan ay meron pa akong cutout ng magazine kung saan isa ako sa mga model. Kaso, nagkaproblema nung naapektuhan na ang pag-aaral ko. Siyempre, mas pinili ni mama ang pag-aaral ko kesa ang pagmumodel. Sinabi niya sa akin lagi na lilipas lang daw ang ganda ng buhok ko. Pero yung talino na makukuha ko sa pag-aaral hindi mawawala. May sasalihan akong event sa trabaho kaya kailangan kong magpa-rebond ng buhok. Nilibre ako ng team namin sa trabaho. Nung nasa salon na ako sobrang haba ng pila. Abot hanggang labas. Merong waiting area doon sa labas ng salon. Doon ako naupo habang nagbabasa ng mga magazine na nandoon. May tumabi sa akin na isang babae. Halos kaedad ko lang din siya. Nilapitan niya ako, tapos nagpakilala. Noreen daw ang pangalan niya. Tinanong niya kung bakit daw sobrang ganda nung buhok ko. Sabi ko, shampoo lang. At gumagamit din ako ng mga natural na products para tumibay. Nginitian niya ako, yun bang ngiti na para bang pilit. Sabi niya, yung buhok ko raw ang pangarap niyang buhok. Matagal na raw siyang naghahanap ng buhok na kagaya ko. Dahil nga nawiwirduhan ako sa kanya, ay nagpaalam ako saglit para pumasok sa banyo nung salon. Naghugas lang ako ng kamay. Paglingon ko, nakasunod na sa akin si Noreen. Suot niya pa rin ang weirdong ngiti. Nilapitan niya ulit ako. Pinuri na naman yung buhok ko at tinanong kung pwede niya raw bang hawakan ito. Nag-isip ako saglit, pero pumayag din naman ako. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ko. Habang ginagawa niya yun napapapikit-pikit pa siya. Parang nasasarapan siya habang ginagawa niya yun. Tapos bigla niya itong hinipan. Naramdaman ko talaga na gumapang mula sa buhok ko. Papunta sa katawan ko ang matinding init. Napaatras ako. Siya naman, nakangiti pa rin. "Thank you," sabi niya sabay talikod. Nandun lang ako sa banyo. Nakatulala kasi hindi ko alam kung ano yung nangyari. Hindi ko tinuloy yung pagpaparibond. Sumama kasi yung pakiramdam ko. Umuwi na lang ako sa amin. Simula nung ma-encounter ko yung babae na yun, ay may nangyari sa akin. Madalas nang malagas ang buhok ko.
Nung una ay hindi ko pinansin kasi normal lang naman talaga ang paglalagas ng buhok sa aming mga babae. Pero isang beses, habang nasa banyo, ay sobrang daming buhok na ang natanggal sa akin. Natakot na ako noon. Tumingin ako sa salamin at nakita ko na may mga spot na ako sa ulo na walang buhok. Ipinakita ko yun kay mama. Maging siya ikinabahan sa nangyayari. Baka raw dala yun ng cancer o kaya kung anong malubhang sakit. Kumonsulta kami sa doktor. Wala silang nakitang kahit na anong malubhang sakit sa akin. Pero nagpatuloy pa rin yung paglalagas ng buhok ko na umabot pa sa puntong kailangan ko nang magsuot ng sombrero kapag lumalabas. Sa hula ko, may kinalaman yung nangyari sa salon kung bakit ako nakalbo. Magandang araw, Mia ang pangalan ko. Ang kwentong ito ay nangyari nung nagtatrabaho pa ako sa isang salon dito sa amin. Receptionist ako dito. Ako yung unang makikita ng mga customer pagpasok nila ng salon. Ako na rin ang bahala magbigay ng appointment para sa mga tumatawag na suki. Magaan lang naman ang trabaho ko. Maghapon lang ako na nasa likod ng desk habang nagtatype sa computer. After 6 months namin sa trabaho, tsaka namin nalaman na haunted pala yung salon na yon. Walang mga nagpapakitang multo. Pero malalaman mong merong nagpaparamdam kasi may gumagalaw na bagay. Nung una, nagkakawalaan lang kami ng gamit. Akala nga namin merong magnanakaw. Pero yung mga nawawalang gamit tulad ng cellphone o relo, nahahanap lang din naman kalaunan. After nun, tsaka na mas tumindi yung mga nangyayari. May mga blower na basta nalang bubukas, ilaw na pakindat-kindat. Natatandaan ko nga, nagalit yung owner kasi pabili kami ng pabili ng ilaw sa banyo. Merong mga nahuhulog na bagay galing sa shelf at meron ding mga nagsisiliparang mga papel kahit wala namang hangin. Meron kaming isang kasama dun. Ang tawag namin sa kanya ay Barbie. Bading si Barbie, pero ang kukulay lagi ng mga suot niyang damit. One time, habang naghihintay ng customer ay biglang gumalaw yung upuan. Kitang-kita namin na lumalayo yung upuan sa salamin. Nagtinginan kami ni Barbie. Alam ko, natakot siya. Pero imbis na mas matakot, ay sinigawan ni Barbie yung gumagawa nun sa amin. Nandito ka na naman. Umalis ka kasi nagtatrabaho kami. Sigaw pa ni Barbie. Natigil yung paggalaw ng upuan. Akala namin effective yung ginawa ni Barbie. Pero hindi pala. Kasi mas lalo lang itong nagalit. Sabay-sabay na nagtumbahan yung mga upuan namin doon. Ilang ilaw sa itaas parang Christmas light. Bukas-sara ng bukas-sara. Paulit-ulit. Sumisigaw na si Barbie sa takot. Kahit kasi yung mga gamit niya sa mesa sa tapat ng salamin nahulog lahat. Hinawakan ko ang kamay ni Barbie tapos lumabas kami. Nung tingin namin na tapos na yung nangyayari, ay tsaka lang kami pumasok ulit. Ang gulo sa loob ng salon. Parang binagyo. May mga nasirang gamit pero konti lang naman. Naulit pa yun ang naulit. Hanggang sabihin ng owner ng salon na magpapatulong daw kami sa isang paranormal expert na kakilala niya. Pagpasok pa lang ng expert, napamura agad siya. Ang dami daw nang nakatira doon sa salon namin. Nagkwento yung owner. Yung dati palang may-ari ng lupa na tinatayuan ng salon ay may nakita na raw sa lupa niya. Isang maitim na nilalang. Nakatira daw ito sa puno na nakalagay dati sa gitna ng lupa na yun. Kaso, nung ipinapatayo na yung salon, ay pinutok yung puno. Malamang nagalit daw ito. Kinausap ng paranormal expert yung nagpaparamdam sa loob ng salon. May hinihingi lang daw itong alay para tuluyan siyang umalis sa lupa na yun. Nagkatay ng puting baka yung may-ari.
Ipinahid yung dugo sa palibot ng salon. Buti na lang ay epektibo naman yung ginawa ng paranormal expert. Matapos nga ang ginawa naming ritual ay hindi na ulit nagparamdam yung nilalang na dating nakatira sa lupa. Amanda nga pala, tubong palanan, Isabela. Pero lumipat ako dito sa Albay after kong makilala ang mapapangasawa ko. Share ko lang itong nangyari sa akin sa pinagtatrabahuan kong salon. Halos 8 years na rin akong nagtatrabaho dito. Laking pasalamat ko talaga kay Nanay Ninya na tinanggap niya ako dito sa salon niya kahit hindi niya pa ako kilala. Sa pagkakaalam ko, walang multo sa salon namin. Ilang beses na akong naiwan mag-isa dito at ilang beses na ring inabutan ng gabi. Pero kahit kailan, hindi pa ako nakakakita ng kahit na anong multo. Tinanong ko rin si Nanay Ninya kung meron ba. Ang sabi niya, wala raw. Pinabless nila ng maayos yung building. Pero noong 2023, nakaranas ako na makakita ng isang multo. First time ko siyang makita nung minsang iwan ako nila Nanay Ninya sa salon. Ako na raw ang magsasara. Mga bandang 8 PM na yon, kaso susunduin pa ako ng asawa ko, mga 8:30 pa. Doon na ako naghintay sa loob ng salon. Nagbabasa-basa lang ako ng cellphone ko nang marinig na tumunog yung pinto. Meron kaming nilalagay doon na parang kalembang na tutunog kapag may pumasok. Nalimutan ko kung anong tawag, basta ganun. Pagdungaw ko galing sa desk ay may babaeng nakatayo doon. Nakatingin siya sa direksyon ko. Normal naman yung itsura niya. Pero napansin ko na may kulay yung kuko niya. Sa salon namin, si Chona talaga ang nagkukulay ng mga kuko ng customer. Siya lagi yung hinahanap ng mga tao kasi magaling talaga siya sa ganun. Alam ko, si Chona ang may gawa nun sa babae. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya. Pero hindi sumagot. Tinitigan lang ako tapos naglakad ulit palabas. Ako naman syempre dahil naguluhan ako sa kinilos ng babae, sinundan ko. Bumaba pa ako sa hagdan. Nasa ikalawang palapag kasi ng building ang salon namin. Nakita ko na patawid siya ng kalsada. Tumakbo ako. Gusto ko sanang hablutin yung kamay niya kasi ang bibilis ng andar ng mga kotse sa kalsada. Isang maling tawid niya sure na masasagasaan siya. Nang maabutan ko siya ay sinigawan ko na muna siya. Sabi ko, huwag siyang tumawid. Inabot ko yung kamay niya. At nang hahawakan ko na ito, nagulat ako nang tumagos lang yung kamay ko. Parang hinawakan ko lang ang hangin. Napanganga ako sa nangyari. Sa sobrang gulat ko ay hindi ako nakagalaw. Tinignan ko lang siya na tumawid. Habang naglalakad siya sa gitna ng kalsada ay hindi man lang humihinto ang mga sasakyan para sa kanya. Halatang hindi siya nakikita ng mga driver. Tumatagos lang sa kanya yung mga sasakyan na yun. Hindi ako makapaniwala sa nasasaksihan ko. Yun ang first time na makakita ako ng multo. Sa buong buhay ko, hindi ko inaasahan na sa trabaho pa pala ako makaka-experience ng ganito. Bumalik ako sa loob ng salon. Sinara ko na ito at saka ako bumaba. Naglakad ako doon sa malapit sa 7-Eleven. Doon na lang ako tumambay habang naghihintay. Pakiramdam ko kasi noon, babalikan ako nung babae na may pulang kuko. Sumunod na araw, ikinwento ko kay Chona yung nangyari. Kahit siya, nawala ng dugo sa muka nang marinig yung nangyari sa akin. Kilala niya raw yun. Si Tessa raw yun. Nadisgrasya raw ito sa aksidente sa motor nung araw na nakita ko ito sa salon. Ang dahilan daw ay baka dahil hindi pa ito nakakapagbayad sa kanya.
Para makasiguro raw na hindi na maulit yon, ay pinabindisunan ulit namin yung salon. Mukhang effective naman kasi wala nang naulit na ganoong pangyayari.